Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by AF Gomez TV. Payag ito ni Senator Mig Zubiri tungkol sa suporta ng Zubiri political clan and yung mga tao sa Bukidnon sa mga Duterte, especially VP Sara. 99% sabi niya. Mga taga Bukidnon pro Sara. Taga Mindanao ako. Tatay ko hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara as congressman. Ito, pakinggan natin ha. Taga Mindanao ako. Yung tatay ko hindi pumima sa impeachment as former congressman. And in heroes for Bukidnon, talagang sa Bukidnon, 99% ng tao dun pro Sara. Taga Mindanao ako. Yung tatay ko hindi pumima sa impeachment as former congressman. And we became heroes for Bukidnon. Talagang sa Bukidnon, 99% ng tao dun pro Sara. Taga Mindanao ako. Okay. Agree ako niyan dahil palagi ako sa Bukidnon. Yung Talandig tribe na tinutulungan natin, Bukidnon. Wala pa akong na-meet o nakausap na tao na pro Marcos o galit sa mga Duterte. Halos lahat. Puros Duterte lahat ang tao. Not only Bukidnon, Northern Mindanao, yung Region 10. Dahil dito ako na nakabase. Alala ko nung midterm election sa dalawang region, Davao Region and Region 10. Lahat ng kandidato ng PDP laban, yung Duterte plus 2, nanalo lahat. Walang alyansa na nakapasok sa Magic Pool. Ganyan kalakas ang Duterte sa of course Bukidnon and other parts of Region 10. Kaya agree ako nun. So ngayon, marami ang kumu-question kay Senator Zubiri, bakit daw hindi siya bumoto sa presidency ni Alan Peter Cayetano? Well, these are political decisions na to me okay lang yung nag-abstain. Dalawa sila ni JB Ejercito, okay lang sa akin yun. Importante, nakuha na ng majority yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. And ang pinaglalabanan ngayon dahil ang kampo ni Soto at Lacson gusto nilang mabawi ang Senate leadership. Ang pinag-aagawa ngayon itong independent na dalawa, Zubiri and Ejercito. Kinukuha ng minority, gusto ring kunin ng majority. At I don't know how true nag-post si Mr. Jason sa kanina. Sa Lunes o next week, sabi niya, tatlo pala, sabi niya, 2 plus 1. Tatlong senador ang sasali na sa kampo ng majority 13. So either magiging 15 na sila o 16. So sino yung dalawa na yun? Posibilidad, tinitignan ko, pwede itong si Zubiri at saka si JB Ejercito. Ang pangatlo, either si Gatchalian or si Lito Lapid. Kasi ang basihan ko dito, yung pumirma ng partial committee report ni Lacson sa Blue Ribbon, 7 sila na pumirma. So, ibig sabihin, dahil pumirma, yan, die-hard Soto loyalist, Soto gang, Soto, Lacson, 3 kakamping, at magkapatid na tulpo. Ito. Pumirma lahat yan sa partial committee report. Kaya yan, para mahirap nang mabawasan itong 7 na minority. So, ang pwedeng wala sa kanila is Gatchalian and Lito Lapid. Si Lito Lapid, madali yan na kumbinsihin. Playing safe palagi. Kung nasaan yung majority, di sige, lipat ako dyan. Kahit hindi niya ako bigyan ng committee chairmanship, okay lang sa akin. Walang problema kay Lito Lapid. Nakakatawa ngayong post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, kung gusto ni PBBM
natataas ang ratings niya, sibakin niya si Auntie Claire Castro at ang ilagay niyang spokesperson ay si Lito Lapid. O di, tama. Less mistake. No talk, no mistake. Less talk, less mistake. No talk si Lito Lapid. Hindi na sila, no. Anyway, balik tayo sa impeachment ni VP Sara. Sigurado na yan. No question about it. Matutuloy na. Sa Lunes is i-convene na yung impeachment court. And after that, summon. Pag sumagot na yung sinomon, tuloy na ang trial. Kaya, wala na. No question asked. Acquitted na si VP Sara. Subiri, sinabi niya na. Talagang acquittal ang kanyang boto. I am sure of it. Kaya, ang malaking question na ngayon is ang abangan natin is yung Blue Ribbon Committee hearing. Bukas, malalaman na natin yung mga committee chairmanship and I'm sure, ibabalik na yan kay Senator Marcoleta at anytime next week, nandyan na yung Brave 18 Marines. Kaya ihanda ninyo ang inyong, anong tawag doon, snack, pulutan. Ako, manunod ako kung paano i-cross-examine. Sample, yung mga, nakalimutan yung mga pangalan nila. Ang gusto kong subaybayan dyan is yung nag-deliver ng mali-malita kay PBBM sa Paway, sa Forbes Park. Yung mga nag-deliver ng maleta kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, and then nag-deliver ng maleta kay dating SP Soto. Yun ang mga inaabangan ko. Plus of course, yung mga kongresista. Tingnan natin kung makikita mo sa cross-examination kung nagsasabi ng totoo or hindi. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Boying, hanggang 45 kongresista at senador, posibleng maharap sa plunder case sa flood control scam. Muling, uminit ang usapin sa umano'y maanumalyang flood control projects matapos ibunyag ni Ombudsman Boying Rimulya na malapit nang magsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder laban sa tinatayang 35 hanggang 45 senador at kongresista. Ayon kay Rimulya, kasabay nitong tinatapos ang kanilang tanggapan ang ikalawang money laundering case laban kay Martin Romualdez kaugnay ng umano'y multi-billion flood control scam. So sabi niya, yung second money laundering case against Martin Romualdez is being prepared. Malapit na. Ayon pa kay Rimulya, bukod sa naunang complaint affidavit, may mas mabigat pa umanong kaso na inihahanda ng ombudsman. Yung sinasabi kong 61-page complaint, first draft, meron pang mas mabigat na conspiracy to commit plunder, which will involve everybody, Senate and House. Everybody is involved. Dagdag pa niya. Malapit na yan, makapal yan. Inilarawan ni Rimulya bilang mga big fish ang mga personalidad na iniimbestigahan dahil karamihan umano sa kanila ay mga senador at kongresista. Ang estimate ko sa investigation namin from 35 to 45 investigations na current, ongoing. Binigyan din ng ombudsman na nais nilang tiyaking matibay ang ebidensya bago magsampa ng kaso upang maiwasang mabansagang ginagamit sa politika ang kanilang opisina. Sabi niya, tinaas natin ang standard, hindi natin wini-weaponize ang office. Ano ba? We're trying to call in, to break in the evidence needed to charge people. Case build up talaga. Nagpasalamat din si Rimulya sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sa isinumiting partial report tungkol sa flood control scandal. Itong report ng Senate is very useful to us. Yun yung report ng Blue Ribbon ni Lacson na kulang ang perma. Kahit kulang ang perma, sinabmit pa rin. Ano ba yan? Hindi nga tinalakay sa Hindi tinalakay sa plenary sa Senado dahil kulang ang perma. Ibig sabihin yun,
Bagay lang yun sa archive. Kaya lang, wala talaga. I don't know anong visa nun. Well, opinion ko lang ito Wala na akong tiwala sa mga pahayag ng ombudsman. Una, siya yung unang nagsabi na December 15, makukulong ang mga big fish. Meron ba? Ang alam ko si Sara Diskaya lang eh. Oh, after that, wala na. December, January, February, March, April, May. Kaya itong mga pronouncement na ganito is, again, opinion ko lang ito, kung sa military pa is psychological warfare. Diba sabi niya, marami, mga senador, congressman, kailang senador. Sabi ni Senator SP Cayetano, mga kasama niya sa Brave 13, tinatakot daw para mapilitang kumabilang kampo. So maraming nagsasabi, sina Atty. Baligod, Atty. Rowena Guanzon, na yung tatlong senador sa majority ngayon, Escudero, Jinggoy, and Villanueva, di ba yan yung mga parang iniimbestigahan? Baka ito na, itong mga pronouncement na ito is psychological warfare. Kasi sa labanan, pag natakot mo yung kalaban mo, even without firing a single shot, at yung fighting spirit ng kalaban, bumaba dahil lang sa psychological actions o propaganda, magaling ka na komandero, magaling ka na puwersa. Kaya yung mga ganyang statements, sanay ako niyan. Talagang tinatarget ang tinatarget ang isipan, mental state ng kalaban sa politika. Kung totoo, bakit hindi pa nila ginawa? Bakit i-announce pa? Kabaliktaran yung dating ombudsman, Martires, tahimik lang. Walang press con, wala. Ito namang si Boying, grabe. Pareha silang magkapatid. Kaya tuloy, hindi mo rin masisi si Trillanes kung minsan na, yan, si John Vic, nahuli sana si Bato kung hindi siya mahilig press con. Anyway, yan ang trademark nila. Mahilig mag-press con, magsalita sa media. O, tingnan mo, yung kay Bato. No, as early as November, nagsalita si Boying, mayroong ICC warrant of arrest si Bato. O, di nakapagtago si Bato. Oh, lumabas lang nung May 11 para bumoto sa kudita. After that, wala na naman. Yan ang napapala ng salita ka ng salita. Oh, isa pa. Si Atty. Topacio, sabi niya, sige lang Boyeng, daldal ka lang ng daldal. Iipunin ko yung mga pronouncement mo para may grounds, gamitin kong grounds for impeachment in a couple of years from now. Ay, nako, kung minsan, mabuti pa si Senator Lito Lapid. No talk, no mistake. Less talk, less mistake. More talk, di more mistake. Kaya, again, yung mga pangako nila, magpapakulong ng big fish by December, magpapasko sa kulungan, wala. Kaya yung mga kaso-kaso, big fish na yan, 35 to 45, huwag niyo na kaming lukuhin. Pwedeng pananakot lang yan sa mga kalaban sa politika. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Atty. Harry Roque. Sabi niya, Leandro Libiste could potentially become the president in the future. Kaya laban lang, Senator Loren. Okay. Isinare ni Atty. Roque ang isang open letter kay Senator Loren Legarda. Kasi iniipit ngayon, pinagtutulungan, kinukuyog ng mga Duterte diehard haters si Senator Legarda nang dahil sa pagkampi niya sa Brave 13. Kaya nakaupo ngayon si Senator Cayetano as Senate President. An open letter to Senator Loren Legarda. Dear Senator Legarda, a portrait
may be removed from a wall, but a lifetime of work cannot be erased by the lifting of a frame. Okay. Yung alma mater ni Senator Loren, yung Assumption College, meron siya malaking portrait doon, isa sa mga empowered women. Mga ilan-ilan sila doon na kinilala ng college na mga successful. So ngayon, tinanggal na yung litrato niya bilang protesta sa ginawa niyang pagkudita kay Senator Soto. Kaya sinabi dito, a portrait may be removed from a wall, but a lifetime of work cannot be erased by the lifting of a frame. Some celebrate your public humiliation as though history itself can be revised overnight. But nations are not built on moments of outrage alone. They are built too on memory, complexity, sacrifice, and the difficult burden of conscience. Whatever verdict institutions may hand down, your worth as a woman, public servant, and Filipino does not disappear because a portrait was taken down from the wall of empowered women of your alma mater. Because long before politics turned into a spectacle, there was already Loren Legarda. Ako, estudyante pa ata ko noon. Nanonood na ako kay Loren Legarda sa kanyang mga programa, The Inside Story. Ang galing niyang magtanong. Noon pa, bumilib na ako kay Loren Legarda nung nasa broadcast, nung journalist pa lang siya. Kaya agree ako dito. There was the fearless young journalist of The Inside Story who asked difficult questions when it was dangerous to ask them. There was the woman who entered public service carrying not celebrity but competence. There was the legislator who fought for climate justice before it became fashionable, who defended culture when it was easier to ignore it, and who consistently spoke for women, indigenous peoples, workers, artists, and the forgotten sectors of this country. Many girls grew up believing they too could occupy spaces once reserved only for men because they saw you there first. And while people may disagree with your recent political decisions passionately, even painfully, it is dishonest to pretend that your decades of public service suddenly amount to nothing. A nation at a crossroads places enormous weight on a single vote. History knows this well. Sometimes, the loneliest decisions are made not in uncertainty, but in conflict, in the terrible space between loyalty, survival, principle, governance, and consequence. Only you truly know what the burden sat upon your conscience when you cast your vote in the Senate halls. But what is happening to you now feels larger than this agreement. It feels ritualistic, a public excommunication designed to warn others what happens to those who break from expected political lines. And perhaps that is the saddest part of all, because democratic societies should still leave room for complexity, for disappointment without dehumanization, for criticism without erasure. You are not merely a photograph on a corridor wall. You are Senator Loren Regina Bautista Legarda of the Filipino people. No institution can fully revoke the years you spent in public service to this nation. No blank space on a wall can erase the laws you authored, the communities you helped protect, the women you inspired, or the causes you carried long before they become politically convenient. And beyond titles and offices, there is another legacy no public controversy can easily diminish. Raising a human being who possesses conviction strong enough to speak for what he believes in, even publicly and at personal cost. We thank you
for Congressman Leandro Ligarda Libeste. That too reflects a kind of motherhood and courage history rarely acknowledged enough. These coming days will be likely difficult. Politics is unforgiving and public memory can be cruel. But there are still Filipinos who understand that leadership is not measured solely by applause nor erased solely by condemnation. A wall may reject you today. History may yet remember you differently. And perhaps that is where true legacy resides, not in framed recognition bestowed by institutions, but in the enduring and complicated imprint one leaves on a nation and its people. With respect, a Filipina who believes in you. Laban lang po, Senator Loren. Mas marami kami na nagpapasalamat sa iyo. Yung boto nyo sa Senado has changed the course of our history. Ngayon, yung Blue Ribbon Committee hearing magpapatuloy na. Ang taong bayan na biktima ng inhustisya, makakakuha ng hustisya dahil magpatuloy ng investigasyon. Salamat po sa boto nyo, Senator Loren Ligarda. Salamat po sa anak na isinilang nyo. Salamat sa pagpapalaki nyo kay Congressman Leandro Ligarda Libeste na ako naniniwala sa pronouncement ni Attorney Roque na sabi niya, someday, he is the future President of the Philippines.